Hello all signs, ito yung inyong gabay. Timeless gabay po ito. Kahit kailan nyo po ito mapanood. Please don't forget to like, follow, or subscribe. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood, sumusuporta. Malaking tulong and maraming salamat po sa inyong mga like, shares, and comments. Private readings, pakibasa na lang yung mga nakalagay sa description or panoorin ninyo hanggang dulo. Hindi po ako agad-agad makakasagot sa mga messages ninyo. And mag-ingat kayo sa mga fake scammer, mga gumagaya sa page ko. Yung mga nag-a-add friend, friend request, message. Hindi ako yon. Pag merong nag-message sa inyo kahit kinopya yung pangalan ko, picture ko, hindi ako yun. Tignan ninyo yung dami ng followers. Tsaka yung review, kung merong review. Pag may mga friends yun, hindi ako yun. Tsaka hindi talaga ako magme-message kahit kailan. Kahit kanino, hindi po ako mag-a-add friend, magme-message. Kaya kahit magsumbong kayo sa akin, magsabi kayo sa akin na may nag-PM sa inyong ganyan, hindi po ako yun. Wala rin po akong magagawa dun. Nire-report ko lang yung mga ganyan. Okay, start tayo kay Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Aries, ano yung mga dapat mong malaman? Star card. Okay, pwedeng merong Aquarius dito. Gemini, Libra, or Aquarius, at saka Earth sign. So, mukhang marami kayong babasahing books. Mahilig ba kayo sa books? Or nag-aaral ba kayo? Masterals? Or maring iba sa inyo, baka college student pa lang kayo? Or marami lang kayong kailangan basahin? Wala, kasi parang merong ano dito. Pwedeng iba nagre-review or may pinag-aaralan kayo. Or pwedeng may student kung meron ka pinag-aaral or kung ikaw mismo tong nag-aaral or student. Oo nga, mukhang marami kayong kailangan kaharapin dito. Marami, siguro tambak yung gawain ninyo. Kung hindi man ito about sa school, studying, pwedeng sa trabaho. Madami kayong kailangan basahin eh. Yun yung sinasabi dito, whether sa school yan or sa work. Or maraming dapat aralin, o pwedeng training. Maraming dapat aralin, i-memorize, basahin, or asikasuhin. Okay. Maaaring may wish come true with the star, ha? Ayan. May something na ano, matutupad para sa'yo kung ano man yung gusto mong mangyari or ini-expect mo. It could be a sign na ano na makukuha mo yan, ano. Some of you are hoping or hopeful about something na sana may ganito, sana matupad tong ganito, ganyan. If ever, ibig lang sabihin nito, wag kang maging nega or hopeless kasi if there's a will, there's a way. Okay? So nakikita ko nga dito mukhang kailangan mong mag-effort para lang mangyari to, matupad tong gusto mong matupad. Okay? Setting boundaries pwede rin, or pwedeng may mga tao kang kailangan kaharapin, prangkahin, diretsahin dito. This could be a confrontation. Pagiging brutally honest, hindi lang sa ibang tao, pwede rin sa sarili mo. Okay? Oo, there is something that you need to confront, whether this is a person or a situation. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay.
Panoorin mo na lang intro video para sa ibang details, especially sa private reading or sa pinakadulo. Or kung wala doon, tignan nyo sa description or sa screen. Sun, Moon, Rising, Venus signs. Taurus. Meron kang 7 of Cups. 8 of Swords. Okay? Pwedeng may air sign dito, pwedeng may water sign. Confused. Or someone is hiding from you. O either merong taong may tinatagong sekreto sa'yo or literal na ano siya, nagtatago, umiiwas or nananahimik. This person doesn't want you to know or gusto niya siguro, maybe gusto niya siguro ikaw mismo, alamin mo. Kailangan madiscovery mo pero hindi niya sasabihin directly sa'yo. O yan, either, yan. It seems kasi na meron something na hidden dito na ikaw mismo dapat tumuklas. Yan. Yun yung napipil ko sa High Priestess. So, use your intuition. Eight of Pentacles is pagiging unable to break free of a situation. Pwedeng ikaw yan. Na nahihirapan ka ngayon sa sitwasyon mo. Or maybe hindi mo alam gagawin mo kasi may mga nagpapagulo sa isip mo. Ayan, 7 of Cups. Or maybe you are too afraid to or too insecure or maybe too weak to try. Parang ganun. Kasi ito parang limitasyon eh. Okay? Or it could be na meron kang mga self-limiting beliefs since 8 of Swords is about self-limiting beliefs. Okay, ibig lang sabihin niya 8 of Swords, kailangan mong tignan yung ibang ways. Kailangan maging open-minded ka. Buksan mo yung mata mo. Huwag kang fixated sa isang sa isang idea. Kaya siguro limited lang yung nagagawa mo, iniisip mo ganito ganyan, hindi mo kaya kasi hindi mo tinatry yung ibang approach. Okay, ibang diskarte. Kumbaga, yung isip mo naka-fixated na lang sa ganitong setup or ganitong solution. Okay, 7 of Cups means you have many options. Ayan, pwedeng hindi lang isa options mo. Okay, hindi lang isa available sa iyo ngayon. Kaya lang, pwede ka namimili, nag-iisip, alin dyan, dapat mong piliin, dapat mong gawin. Okay? So, use your intuition. Pakiramdaman mo. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Kahit kailan mo ito mapanood. Panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo na itong video or yung mga nakasulat sa description, nakalagay sa screen kung interesado ka sa private readings at iba pang details. Page of Swords. Could be na air sign, nakapareho mo. King of Wands. Wow, there is an accomplishment with the World card. At merong something dito na kailangan ikaw yung mag-initiate with the King of Wands. So, you need to be in charge. O baka ma-assign ka sa isang role. It could be na ikaw yung inaasahan nila dito. Or yun nga, sabi ko nga, pwedeng ikaw yung kikilos dyan. Ikaw magsisimula. Ikaw magmamanage. Pwedeng ganun. Okay. Definitely, there is an accomplishment. Pwedeng iba sa inyo, it could be a career opportunity or promotion. But this means success. Pareho ito. So, whatever itong gagawin mo, you will be successful. And matatapos mo yan for sure with the World card, no? Sabi ko nga, ma-accomplish mo yan, makukumpleto mo yan, matatapos mo yan.
There could be good news for you, or maybe importanteng pag-uusap or meeting with someone, romantic man yan or hindi. Okay, whatever ito na hinahanap mo with the Page of Swords. Okay, maano mo yan, madidiskartehan mo yan, makakahanap ka dyan. Okay. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo kahit kailan mo ito mapanood. Kung interesado ka sa private reading ko at iba pang details, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa, pinaka-dulo, or yung mga nakasulat sa description. Knight of Swords dito, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, strong energy ng Pisces. Okay? Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, at saka Pisces. So, Cancer, nakikita ko dito, napaka-desidido mo pagdating dito sa isang bagay na to. Ayan o, tinapakita ni Knight of Swords, Six of Swords, na talagang hindi mo susukuan to hanggat hindi mo siya na-achieve, nagagawa. Kahit ano. Nakita ko talaga todo effort ka dito. Ayan o, based dito sa iyong dalawang cards. Some of you may be struggling, pero okay lang. Nakikita ko kahit mahirapan kayo, sabi ko nga, no pain, no gain yung card mo eh. Nakikita ko dito eh. At talagang hindi ka, hindi ka magkikwit. Talagang, you will make sure na kahit mahirapan ka dyan, totodo mo lahat ng kaya mo. Nakikita ko, ma-achieve mo yan. Enthusiastic ka, tsaka persistent ka, yan nakikita ko energy mo dito. Okay? Kahit na mahirap. You are climbing. Yan, nakikita ko, so pwedeng may pagle-level up dito. Ibig sabihin, ito yung tamis ng tagumpay pagkatapos ng paghihirap mo kasi talagang hindi ka magkikwit, magpupursige ka kahit na mahirap. Pagtsatsagaan mo talaga yan. Pagpapawisan mo yan. Todo effort. Okay. Okay, someone here is keeping a secret from you, or maybe may madidiscovery ka. Could be na meron ka malalaman na sikreto. Ayan, Parang ewan ko, pero parang meron ditong another person na parang kayo lang yung dalawa. Huwag ka maingay tayo lang. Sa atin lang to. Sa'yo ko lang sasabihin to, or tayo lang nakakaalam. Secret natin dalawa. Parang ganun yung energy nito. Okay? Pwedeng si si Pisces. Leo. Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Kahit kailan mo ito mapanood, timeless to, nito mag-e-expire. Kung interesado ka sa private reading ko, Leo, panoorin mo yung umpisa, pinakadulo, or yung mga nakasulat sa description. Dali lang guys, nag-pause ako. May interruption. So, tingnan na natin, Leo. Meron ka 7 of Swords, Hermit, Virgo energy, tsaka Gemini, Libra, Aquarius, at tsaka water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Someone is sneaking around. Someone is sneaking up on you with the 7 of Swords. Yun yung napipil ko eh. Sneaky person. Maaligid sa'yo. Pwede may stalker energy. May stalker energy. Etong person na to, pwedeng may mga pinaplano siya sa'yo. Pwedeng gusto kang diskartehan or ewan ko. Parang may mga to eh. May mga plano siya. Hindi ko lang alam kung okay ang intention. Kasi may pagkaano yan, 7 of Swords yan eh. If I were you, siguro, maging maging cautious ka about this person. Romantic man ito or hindi. Pero there could be something na related sa romantic mo kasi Ace of Cups. So, or
you would be dealing with the person na shady. Pwedeng may mga, hindi siya sinasabi sa'yo, or pwedeng may kalokohan to, or may pagka-bad boy, pagka-bad girl, or bad reputation. Sabihin na natin. Sabi ko nga, pwedeng deceptive energy siya. Oo. Kung sino man to. Pero parang may nagkakagusto sa'yo, may attraction na yan, o meron ditong sign ng romance or attraction, connection, whether bago ito or nangyayari na dito sa present mo. Yung iba sa inyo kasi dito single pa lang or ewan ko, o solo mode lang kayo, siguro baka yung iba sa inyo, ayan, wala pa kayong karelasyon. Pero meron nga umaaligid sa'yo, sabi ko parang may stalker or sneaky energy na umaaligid sa'yo. Pwedeng interesado sa'yo or nag-i-interest sa'yo, Leo. Yan. Okay. Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay. Walang expiration to, Virgo, kahit kailan mo ito mapanood. If you're interested in private readings ko, panoorin mo nila yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo, or tignan mo yung mga nakasulat sa description or sa screen. Eight of Coins, Wheel of Fortune. Empress. Wow! O baka iba mananahi kayo? Or related sa ganito? May kinalaman sa mga damit, pananahi, crafts, whatever itong pinagkakaabalahan ninyo. It could be negosyo, job, hobby, o baka mahilig kayo sa crochet, knitting, anything na may fabric, anything na tinatahi. Mga RTW, baka online seller din kayo, o may patahian kayo, hindi ko alam, alterations. Pero nakikita ko lang dito is pagiging busy at nakikita ko maraming coins. So, kung yan ay sales, yan ay negosyo, ibig sabihin, maraming tanggap na trabaho, maraming deadlines, marami ring pera, for sure. Ang ganda Ang ganda ng mabuenas. Yan yung masasabi ko. Siguro, yung iba sa inyo, kung hindi pa nagmamanifest ngayon, hindi pa nangyayari ngayon, paparating na yung buenas. Especially dito sa ginagawa ninyo, especially sa pera, sa sweldo or sa kikitain ninyo, sa tutubuin ninyo. Kasi nga, ang dami ko nakikitang tanggap. Daming trabaho. Pero syempre, marami ring datong, maraming kita, maraming tubo, marami ring pagod dyan, of course. Okay? Syempre. Pero nakikita ko lang dito is good fortune for you, Virgo. Ayan, sabi ko nga, binibuenas ka kung di man sa negosyo mo yan, sa career mo, or sa personal, or kung ano mang bagay. Kasi ayan, may abundance dito, there is Empress. So, maybe there is someone who is pregnant, either you, your wife, or a family member. Okay, pwedeng may baby on the way. Nakikita ko dito is rewards. Rewards, sweldo, mga kinita, mga bunga, resulta. Okay? So, nakikita ko dito is kasaganaan with the Empress. Pagiging productive, ayan. Productive talaga kasi nakikita ko nga busy. Nagka-abala ka. Marami kang tanggap, maraming gawain. Okay? Siyempre, marami rin datong. Ayun nga, sabi ko nga, binibuenas ka. Diba? Paulit-ulit na tayo. Lipat na tayo kay Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Libra, ito yung iyong timeless gabay. Hindi ito nag-expire kahit kailan mo ito mapanood. Kung interesado ka sa private readings ko, panoorin mo yung umpisa or pinakadulo or yung mga nakasulat sa description. Libra, Queen of Swords, o baka ikaw to nire-represent neto, or kung may nakakadeal ka another air sign na Gemini, Libra, or Aquarius. Parang imbierno yung mukha nito. Galit? O irritable? No, sa tingin ko, Libra, this is you. Na meron ka sigurong tatalampakin, paprangkahin. Siguro nabwisit ka na dyan.
Oo, nakikita ko dito siguro nakakapalan ka na ng mukha rito, nababasusan ka na or naiirita ka na. Siguro sa sabi-sabi mo dito pa. Nainis na ako dito eh. Paprangkahin ko na to, didiretsahin ko na to eh. Diba? Parang ganun. Enough is enough. You are going to deal with this BS, kung ano man ito. Okay? Kung sino man tong kadil mo rito. Basta, nakikita ko magsiset ka ng boundaries dyan or didiretsahin mo na, paprangkahin mo na talaga para matapos na. Yun na yung nakikita ko. Kasi nga, parang meron something dito na kailangan mo ng kalusin. Sabi ko nga, baka napuno na yung salop mo, nairita ka na, naubos na yung pasensya mo, nasagad na yung limitations. And, isiset mo na yung diba, isiset mo na yung boundaries. Once and for all, para ma-confront mo na yung issue, yung situation, o yung person na yan. Ace of Wands, it could be something na sisimulan mo. It could be a new project, a new contract, or something that is exciting for you, Libra. Maybe may spark. Oh, this is a spark eh. Whether this is a start of a new connection, romantic man yan or hindi. Sabi ko nga, ito yung parang light bulb moment, no? Parang, meron kang, all of a sudden, excited ka. Gusto mo simulan to. Okay? Yan. Andun yung momentum, andun yung energy, andun yung excitement mo. Or meron someone na mag-i-ignite sa'yo. Kasi nga ito, sabi ko nga dito parang napuno ka na. Nasagad na yung PC mo. Merong someone siguro dito na magpo-provoke and mai-ignite ka dyan. Ito, kaya magiging ewan ko And merong something like a confrontation, paghaharap, paikipag-usap, prangkahan, diretsahan. Four of Cups, it would be an offer for you na dapat mong pag-isipan or pinag-iisipan mo, Libra. Ayan. Ano ba to? It could be romantic. It could also mean business or career. Basta may inaalok sa'yo dito. May opportunity sa'yo dito. Nakita ko nga, with the Ace of Wands and Four of Cups, it could be an opportunity. Whether sa romantic relationship yan, or hindi. Okay? Pero parang pinag-iisipan mo pa eh. Ayan o. Pinag-iisipan mo pa kung i-accept mo yan or hindi. Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay. Hindi ito nag-expire kahit kailan mo ito mapanood. Kung interesado ka sa private reading ko, Scorpio, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo or yung mga nakasulat sa description or nakalagay sa screen. Hierophant and Ace of Cups. Pwedeng Taurus energy, tsaka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and pwede ring may kapareho mong water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Nakikita ko dito is marriage. Marriage, pagsasama, engagement, or proposal. Oo. Definitely, this is an offer of love or a commitment. Oo. Solid commitment yan. Hierophant, Ace of Cups. So, kung tao to, it means this is a serious. This person means business. Ayan. Romantic man yan or hindi. Seryoso siya. Ibig ko sabihin, if this person means business. Okay? Seryoso ito. And, nakikita ko rito is an offer. O baka may offer sa'yo, whether romantic ito or hindi. Happiness, nakikita ko. Nakikita ko rin is support ng family or friends, a supportive partner, basta someone who is supportive of you or vice versa, pareho kayong supportive sa isa't isa. Yes, and nakikita ko you are confident in this relationship, in this job or whatever itong situation na to. Nakikita ko, this is you, pagiging confident kasi alam mo na this person
is committed sa'yo. Alam mo na seryoso, or ikaw, vice versa, baka pareho kayong ganun eh. So, nakita ko, there is love, a special connection, a sexual attraction, or someone who is attractive, or baka may na-attract sa'yo, or pareho kayo na-attract sa isa't isa. Parang ganun. Basta, attraction and romantic connection eh. Okay. So, yan. Yun yung mga na-pick up ko sa'yo, Scorpio. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Kahit kailan mo ito mapanood, Sag, ito nag-expire. At kung interesado ka sa private readings ko, panoorin mo lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo, or tignan mo yung mga nakasulat sa description or sa screen. Kung ano man yung mga nakalagay dyan. Dyan yung mga details. King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Meron ka rin Cancer, Scorpio, Pisces, water signs. At saka Taurus or Libra, Empress. Parang may mag-asawa dito. Energy ng, yes, magjowa, mag-asawa, nanay, tatay. Pwedeng may buntis or about to become pregnant, okay? Kasi Empress, pwedeng ano pa lang, pwedeng mabubuo pa lang or nandun na sa process ng pagiging pregnant. Expecting something, may hinihintay ka ba, may inaasahan ka ba, whether baby yan or anything. Kasi malapit ng mga anak ito, ibig sabihin malapit ng may hinihintay na resulta or bunga. Ayan. So whether literal na baby yan, pregnancy yan, or meron lang something na inihintay na mag-mature or i-give birth. Sabi ko nga, pinakabunga, pinaka-resulta. Kumbaga sa puno, hinihintay mahinog and then hinihintay yung harvest time. Okay? It could be an indication na ito ay harvest time na or malapit na. O kung buntis siya, kabuwanan na. Okay? Malapit na due date. Ayan. There is something here about due date. Estimated time of arrival. Ayan. Yung mga ganun. Some of you are daydreaming. Ayan. What if ganito, ganyan? Or maybe you are thinking about other options. Nag-i-imagine ka ng iba-ibang scenarios dito, or kung hindi man ikaw yung person na nakakadil mo. Fantasies ito eh. Fantasies, desires, mga ini-imagine, mga iniisip. Pero sometimes, this means options. No? So, whether meron ka more than one or two options dito sa situation na to. But you need to be wise, practical with the King of Swords, or analytical. Okay, so instead of using your emotions dito sa iyong Seven of Cups, dapat mas maging logical, rational yung approach mo kaysa yung ano ba tawag? Kasi ito parang si Seven of Cups is illusion ng pinapagana niya eh. Minsan hindi realistic. So sabi ko nga, mas maging logical ka pagdating dito sa bagay na ito. So, gamitin mo yung wisdom, yung logic ni King of Swords instead dito sa illusion ni Seven of Cups. Yun yung nakikita ko. Okay? You could be imagining kasi or nag-i-illusion ka dito. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo kahit kailan mo ito mapanood. As long as tumutugma sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, Capricorn, panoorin mo na rin pinaka-umpisa or pinaka-dulo or yung mga nakasulat sa description or sa screen. Diyan lahat ng details, tsaka link. Queen of Coins, Earth sign energy. Oh, pwedeng ikaw or another Earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Water sign. Cancer, Scorpio, Pisces, at saka Leo. Strong energy ng Leo. Strength card.
Oh, unang pumasok sa isip ko, iwasan mong maging marupok, Capricorn. Iwasan mong mawala yung mag-focus ka. Iwasan mo yung mawala ka sa realidad, yung tipong para ka nasa alapaap, nag-i-imagine or delusional about something or sabi ko nga, pagiging marupok. Ayan you need strength So, ibig sabihin nito, kailangan pagtitiis, kailangan meron something dito na, malagpasan mo or makontrol mo about yourself, okay? Pull yourself together kung nawawala ka sa realidad or nawawala ka sa hulog. Or wag kang magpadala sa excitement or emotions mo. Oo, you need to practice self-control. Yun na yung nakita ko sa strength card. Or kailangan mo magpakatatag if ever, kung may makakaharapin ka rito. Pero more on practicing self-restraint, self-control yung nafe-feel ko ito sa cards mo. Hindi iwasan mo yung too much imagination or unrealistic expectations or mga delusions mo with the 7 of Cups. Okay. Maaari kasing kung ano-ano yung nai-imagine mo rito. Hindi nga. Not all of this, totoo. Yun lang masasabi ko. So, dapat alam mong kilatisin. Huwag kang magpadala lagi sa iyong imagination, sa iyong delulu, fantasies, emotions. You need to be practical. Yun yung kita ko. Oo. Maging practical ka. Yan nakikita ko. Maging wise sa pagpili. Yun yung sinasabi sa 7 of Cups. If ever na meron ka mga options dito, sabi ko nga, hindi lahat yan makakabuti sa'yo or hindi lahat yan totoo. So, kailangan mong maging wise. Yung discernment. Okay? Napiliin. Ano yung tamang pipiliin mo pagdating dito. Or pakiramdaman mo mabuti. Pwede rin namang ganun. Parang nakikita ko lang dito, this is you, dapat na maging practical ka. Maging wise, yan. Maging wise sa pera. Yun nakita ko, kung pera man. Kaya nga practicein mo yung self-control. Baka iba dito, kailangan yung mag-control pagdating sa, o baka yung iba maging impulsive kayo about a decision or about paggastos. So, mas sinasabihan ka na maging practical ka and mag-practice ka ng control. Kung ano man yung dapat mong kontrolin dito. Na pag na-excite ka, ayan. Kasi pwedeng na-excite ka, dadala ka na emotions mo, whether sa pera man yan or sa ibang bagay. You need to practice self-control. Okay? Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Hindi ito nag-expire. Aquarius, sorry naman, naputol yung pagsasalita ko. Tumigil yung camera ko. Hindi ito nag-expire kahit kailan mo ito makita as long as nakaka-resonate ka. Kung interesado ka sa private reading ko, Aquarius, panoorin mo yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo or yung mga nakalagay sa description. Ayan, nandyan lahat ng details, pati link. Okay, you have your Knight of Coins, Ace of Coins, at saka the Devil. Capricorn energy. Strong energy ng mga earth signs yun nandito. Taurus, Virgo, Capricorn. Pero strong si Capricorn. Okay? Baka may nakakadil kang ganyan. Okay. So, nakikita ko dito is a potential about money or an opportunity with the Ace of Coins. But this is something na hindi agad-agad makukuha mo. Kasi merong element ng slow dito, slow process. Kasi with the Ace of Coins and Knight of Coins, kailangan mo nang ipunla yung seed na yan ng Eight of Coins na yan, ay Ace of Coins na yan. Ibig sabihin, yes, nandun yung potential, pero this is something na
itatanim mo, umpisahan mo, pagtatrabahuan mo. Ayan, nakikita mo naman siguro na nagtatrabaho si Knight of Coins. Ito yung seed mo, ito yung panimula mo, puhunan mo, whatever you call it, resources, ito yung kailangan mo na mukhang available naman sa'yo at ipepresent sa'yo ni Universe yan. So, yun na nga, mabibigyan ka ng opportunity dito ng resources. And ang gagawin mo na lang is pagtrabahuan mo until ma-achieve mo, until magbunga yan. Kumbaga yan ay isang buto na itatanim mo and then aanihin mo, Aquarius. Yun na yung nakikita ko dito. So, there is potential. O, ayan, o, pitaka na may pera. Okay? There is a potential or opportunity pagdating sa pera. But you need to, ikaw ang magpapalago. Ayan. Something na ikaw yung magpapalago eh. Palalakihin mo yan. Okay? Ayan, na magpuput ka ng effort dito, pagtatrabaho mo talaga. Pero nakikita ko naman kompleto ka sa mga kailangan mo, dyan lahat ng tools mo. So, readily available sa'yo yung mga tools. Kailangan mo lang mag-start and pagtrabahuan yung bagay na yan, whatever ito, tinutukoy dyan. And you need to break free of something, devil card, no? Ayan, nakikita ko, naka-chain ka rito. So, pwedeng natali ka sa isang bagay, na-hook ka dito, na-trap ka rito, or it could be na karoon ka ng attachment o obsession. Pero this is something na unhealthy or hindi mabuti para sa'yo. Alam naman natin ito. This is something that is toxic. Okay? Pagkalulong. Or it could be a toxic connection. Romantic man ito or hindi. Or pwedeng ikaw lang din na nahook ka sa isang bagay. O, halimbawa lang nahook ka sa isang unhealthy na habit, unhealthy na relationship, unhealthy na bisyo. So, kailangan mo, ikaw ang kakawala dito. Ikaw ang mag-free ng sarili mo. Yung free will mo ang importante rito, Aquarius. Okay? Next, last but not least, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Mga dapat mong malaman. Dito nag-expire kahit kailan mo ito mapanood, Pisces, as long as nakaka-relate ka. Sa mga interesado sa private reading ko, panoorin nyo yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo or yung mga nakasulat sa description. Three of Swords, air sign energy, Gemini, Libra, or Aquarius. And water sign, nakapareho mo. Pwedeng ikaw or another water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Yes. Air, ang meron lang dito is water and air. And this is something that is saddening or disheartening with the Three of Swords. Kasi ito ay pagiging nasaktan, pag na-broken heart ka, na-disappoint ka. Okay? Masakit para sa'yo, mahirap tanggapin, o romantic man ito or hindi pero it could be romantic kasi may feelings na involved talaga dito. Yan, may emotions, may feelings. O pwedeng ikaw to, maybe this bagay or this person is important para sa'yo. Kaya siguro, masakit. Mahirap tanggapin. Pagka heartbroken ito It could mean betrayal din kung meron nang mangyayaring betrayal dito. Okay. So, break up. Kasi nakikita ko to, meron ditong oras na para kumalas. Oras na para makaalis dito sa ganitong situation. It could be na na-stuck ka sa ganito kasi 8 of Swords, ayan Or it could be na hindi ka maka-break free, nahihirapan kang kumalas, nahihirapan kang umalis dito sa sitwasyon o sa connection na to. Kung sino man sa inyo yan, ang pinapatungkulan ba dyan si air sign o ikaw. Okay? Kasi may feelings involved kaya mahirap. Ayan masakit, mahirap tanggapin, lalo na kung betrayal yan, tapos hindi ka makaalis kasi pwedeng may attachment pa rin, may feelings pa rin na involved. Ayan yung napipick up ko. Basta ito ay energy ng pagiging stuck sa isang sitwasyon, relationship man yan or not. And this is something na, mahirap, masakit pagdaanan.
And with merong attachment or may feelings, may emotions involved with the King of Cups. Okay? So, yan lamang sa ngayon, all signs. Maraming salamat for dropping by para manood ng aking readings. Love you all. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.